So ayun po mga kalangga, mga kababayan, welcome back ulit sa ating munting channel, no, ang Alex Librada Vlogs. So isang mapagpalang araw po ngayon sa ating lahat mga kalangga, no. Mapagpalang araw, gabi, umaga sa ating lahat. At ngayong araw po ay ito yung araw na pupunta na tayo sa Bukidnon, no. Mapunta muna tayo doon at wala na akong magagawa dito sa bahay at wala na ako budget. Okay lang kasi ayos na, nabilhan na natin si Papa ng TV. Tapos yung binigay po ni Tita Linlen, binili ko na po Tita Linlen. Ayun po yung insure, Jura box, lahat. Tapos linoleum, tapos upuan, gamot ni Papa, no? Doon po yun napunta lahat. So, salamat po kay Tita Linlen sa team po ng Rochelle Canada Squad, no? Maraming salamat po kay Tita Linlen. So ngayon po ay magbablog muna tayo, no? Bago tayo umalis. Dahil gusto ko pong ilatag dito yung usapin patungkol sa aming kapatid na yung pang inalmahan ng mga kapatid po nating mga Muslim, no, sa Bangsamoro, MILF. At pati ako ay hindi rin ako doon, no, nalungkot din kami sa nangyari sa balita, so parang pati kami madadamay, no. At maraming mga nagtatanong sa lugar ni Tikla dito sa aming barangay, no? So ito lilinawin natin dito sa vlog na to. Lilinawin namin with Papa, with brother, na ang kapatid namin ay hindi namin naramdaman yung kanyang presensya bilang isang kadugo o kapatid, no? Kasi mahigit na po 2 taon simula nung last kami nag-communicate. Mahigit na po 2 taon na hindi sinasagot yung mga message namin, hindi namumumusta sa amin, no? So wala kami magagawa kasi gustuhin man namin gawin na puntahan o kumarap doon sa kahilingan nila, ay wala ko magagawa kasi hindi po namin alam kung saan nakatira si Tikla sa totoong buhay. Hindi po namin alam ang bahay niya sa Maynila. Sa Maynila po siya nakatira. So wala ko kaming alam kung saan siya nakatira. At wala rin kaming komunikasyon sa kanya dito with Papa. Sa katunayan po mga kalangga, no, mga kababayan, sa katunayan po, naipatayo natin itong bahay na to sa tulong ng ibang tao, sa tulong ng mga nagmamahal at nagtiwala sa akin. Naitayo ko itong bahay ni Papa dito sa baba, sa malapit sa baryo. Ni piso po wala pong ambag dito ang kapatid ko, no? Hindi ko po siya hiningian dito. Never po akong nanghingi sa kapatid ko para mag-ambag siya dito sa ginawa kong pabahay kay Papa. So nagpapasalamat ako dito sa mga taong nagtiwala sa akin at naitayo ko tong bahay na to, no? Simpleng bahay ni Papa. Ayan po yung signal na binili natin, no, sa TV ni Papa. So naipatayo po natin ito sa tulong po ng mga taong nagtiwala sa akin, no? So thankful din po ako mga kalangga, no, kasi kahit ganito lang yung usad ng aking channel ay nabigay ko yung pinakamalaking regalo ko sa Papa ko, diba? Nabigay ko sa kanya. So nakakalungkot lang mga kalangga na kilalang yung aming kapatid, no, na nasa ano ba ito, showbiz ba tawag niyan, no? Kilala, sikat, wala kaming naramdaman sa kanya, no? Kahit ako, maging ako man. So sa laki ng naitulong ko sa brother ko, hindi ko po yan sinusumbat sa kanya. Ang sa akin lang, alalahalin niya nga sana si Papa, no? Pero wala na, hindi na namin mapipilit yan. So ipapasa Diyos na lang daw namin, sabi ni Papa. Bahala na si Lord sa kanya, no? Basta ang importante, gumagawa ako ng kaya kong gawin para sa tatay ko. Hanggang doon lang po ako. Hindi po ako mangangarap na agaganda tong bahay ni Papa, kasi para sa akin goods na po yung bahay na yan para sa kanya, diba? So once again, thank you so much sa mga taong nagtiwala sa akin. So tara, mag-usap-usap muna kami ni Papa patungkol sa nangyayari ngayon na siyempre pinalagad ng grupo po ng MILF, no, ang BARM, Bangsamoro, na yung joke ni Tikla, no? At pati kami naaalarma na dito, si Papa, mga kapatid, kasi marami nang nagtatanong-tanong, no? Kasi posible daw na madadamay kami, no? So kung ano man ang mga opinion po ninyo, ay comment lang po ninyo sa video na to, sa mga kapatid kong mga Muslim. Alam po ninyo, sa mga sumusuporta sa akin ng mga Muslim, mga kapatid nating Muslim, alam po ninyo, kilala po ninyo, alam ninyo na matagal po akong tumira sa
Muslim, no? Muslim po ang nagpaaral sa akin. So shout out sa aking mga nanay-nanayan dyan sa Pikit, North Cotabato, no? Kay Carmencita Aplal, no? Yumao na po siya, no? Mga anak niya sila Kuya Batuto, sila Kuya Bibot, no? Kuya Bibot Aplal, sila ni Engineer Andong, no? Mga Andong family, no? Diyan sa Pikit, mga Aplal, mga Plang family diyan sa North Pikit, sa Batulawan, no? Shout out sa inyong lahat diyan. So diyan lang ako tumira, diyan ako nag-aral ng high school hanggang nakatungtong ako ng isang semester sa college, no? Sa tulong nila. Sumasakit din sa akin yung ganun kasi na-adapt ko rin yung kultura o ano ng Islam, no? Na ano rin tayo diyan, no? Parang nahubog din tayo sa patakaran ng Islam, patakaran ng mga kapatid nating Muslim, no? Although Kristiyano ako, pero malaki po ang aking tinatanaw na ano sa mga kapatid nating mga Muslim kasi Muslim po ang nagpaaral sa akin, no? So ngayon, ilalatag namin dito kung anong katotohanan, bakit pwede ba kaming madamay sa ganitong problema. So although nag-public apologize na yung kapatid ko, pero hindi ko alam kung valid, ewan ko kung ano pa ang pwedeng mangyari. Basta sa amin, ilalatag ko dito sa channel ko ang side namin, no? Para mapanood din ng mga kapatid nating mga Muslim. Okay? Tara, at pag-usapan namin ngayon. Alright. Kung kang Lord, pasalamat po ngayon sa grasya nga natin sa among atubangan. Bless niyo po ito, Lord, na magsilbi pong kalakasan sa aming katawan, sa pangatawan namin sa araw-araw. Gawin niyo po itong instrumento na magbigay ng kalakasan sa aming mga pangatawan, lalo na po sa aking tatay. Nagpasalamat din po, Lord, sa lahat ng blessing na ipinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat po, Panginoon, at salamat din po sa proteksyon na binibigay niyo po sa akin sa bawat araw na lakad ko, sa lahat kung saan man ako makarating. Thank you, Lord, sa lahat na biyayang ipinagkaloob mo sa amin at kaligtasan. In Jesus' name, Amen. Anda! Ay, dali. Sausaw tayo. Okra. Okay, ang ulam po namin ay ampalaya na may itlog. Tapos meron tayong nilagang okra, isaw-saw sa tuyo. Tapos natay bulad. Dili mawala sa bukid ang bulad, guys, 'di ba? Kain po tayo, kalangga. Yeah. Isa lang ni kabilog Ang ampalaya. Sabi ko kung gibirang kong luwa. Mahal kayo dito sa Bicol. Kusok ang kilo. Ang talong tag 200, 180 ang kilo. Grabe.
So ayan, saka sa kog bukid nun. Manto sa ko nilang dudong. No? So unsa may kuan? Ikaw ta, anong kuan mo? Mapadeliver ta balas? Kung may ara budget eh. Pila tong balas? Lako, hindi ko na sure kayo. Lak na makontak ko si Banban ba? Kung lang guro, tang multicab lang guro. Ano, sa kamagkab lang. Pagpila ng isa ka 1,000 man na dala sa balas. Deliver na din. Karga multicab. 1,000. Mga pila ka halog lang na mahimo sina. Kaya na mga 200. Yung baboy ayuson ano tang kulungan sa baboy. Tapos ang hagdanan. Tapuso ng hagdanan. Tapos floringan mo na sa kanay. Sa may ano tayo maghimo ko darag ka ng kwan. Nila sabi, unahan ko na yung loblak mo. Oh, dirty kitchen. Eh dito daw yung magabuhan nga dito dapat. Tapos ang imong baboy mo nang kwan dito isibog dito. Sibog to. Karon hindi mo takalihok ana unahon sa imong halublock. Gawa ka muna ng halublock. Kalingawan mo lang god. Yeah. So ito po mga kababayan, mga kalangga, no, patungkol po sa problemang binigay ni Tikla dito sa amin na pati kami ay hinahanap ng membro ng mga kapatid nating mga imailip, no, dahil nga daw sa mga ayon doon sa mga post o sa nilabas ni Commander RP na letter na hinahamon niya yung mga kaanak na iharap si Tikla sa camp Camp Darapanan. No? So ilalatag ko ito sa channel ko mga kababayan, no? Sa YouTube channel ko para mapanood din ninyo o makita din nila yung panig namin, no? Bilang ako kapatid ni Super Tikla, papa ni Super Tikla, kapatid na gusto lang namin ilabas yung aming side, no, patungkol dyan sa inalmahan ng mga grupo po ng MILF yung joke na ginamit ni Tikla sa kanyang show, no, doon sa pagpapatawa. So naglatag si Super Tikla ng public apologize sa kanyang account na Romeo Librada. So sinare ko rin sa Facebook ko yon at yung pong kahilingan o hamon ni Commander RP na iharap si Tikla doon sa Camp Durupanan, hindi ho namin magagawa yon, no? Hindi po namin magagawa yon kasi ang katotohanan, ang totoo hindi po si Tikla nakikipag-communicate dito sa amin, no? Wala po kaming komunikasyon. 2 taon na mahigit ang nakalipas. Last tayong kinuntak ni Tikla, last birthday pa ni Papa. Tapos nag-birthday na ulit si Papa ngayon, di ba? Yung nangako siya na sagot niya yung handa ni Papa. Ilang birthday na nakalipas? 2 na. Pangalawa na itong November, di ba? Nung nakaraan. So, ang katotohanan mga kababayan ay hindi po namin alam kung saan nakatira yan si Tikla sa Maynila. Dahil kung sinundo namin yan sa airport nung galing US, hindi po kami dinala doon sa kanyang tirahan, kundi binagsak po kami doon sa Sugu Hotel. Doon kami pina-check-in at hindi na kami binalikan. No? Bumalik man siya, si Brad Tata lang kinausap niya. So wala kaming formal na komunikasyon sa aming kapatid, no, na si Super Tikla. Wala kaming normal na komunikasyon. Ilalabas lang namin ito, ilalatag ko lang ito para mapanood din ninyo yung side namin na pati kami ay tinutuntun na ng grupo, no, na dito sa lugar. Marami ng mga nagtatanong kung saan banda sa barangay namin. So madali lang tuntunin ito. Napakadaling tuntunin sa ng ngayon sa pamamagitan ng social media. So, ang bilis lang. Dito tayo sa Barangay Renibon. Hindi namin yan tinatago kasi si
Brad Tata, nagwuwuri. Mga kapatid ko dyan, mga kamag-anak ko dito, nagwuwuri sila. Pero ito, ipapaliwanag ko sa inyo na hindi kayo dapat mag-alala dahil hindi naman krimen ang ginawa ng brother natin, di ba? Hindi man criminal case yan. So, hindi kami pwedeng madamay dyan. Hindi tayo pwedeng madamay. Kung gusto nilang bigyan ng parusa ang taong nag-insulto sa kanila, yung tao ang hanapin nila. Hindi yung idamay tayo para lang lumabas si Tikla. Paano kung kukuha sila dito sa amin, isa sa amin, para lang lumabas si Tikla? Kung hindi lumabas si Tikla, hindi humarap doon, anong mangyayari sa amin? Kami yung mapapahamak, di ba? Tayo yung lagay sa alanganin. No? Samantalang si Tikla doon nagpapasarap sa buhay niya. Di ba? Yun po yung katotohanan, mga kalangga. Papa, witness pa yan si Papa na once in a blue moon lang magparamdam yan dito sa amin. No? Totoo naman pa, di ba? Tinuod man. Bakit natin sinasabi to? Hindi namin nilalaglag dito ang kapatid namin. Kaya latag namin yung katotohanan na bisan gani sa hindi na gani sa kinumdum sa kuwari sa ng sistema na ako sari-sari ng sakit na ako pero kapanikamot ang gyapon ko nga namin mga taong tatadal sa adlaw-adlaw kakamang miniling nga usahay ka sudan lamig asinri pero hindi wala naman kung gabasol sa iya nga wala na siya ga kontak dari sa amo nalimot na siya tungod sa Yung kwarta. gagunit sa kwarta adlaw-adlaw. Naman nila pinakapirsa namon. Udlot sa gabi. wala man tayong dyan. Kasi kung ako ang pasalitain patungkol dyan, buhay niya yan eh. Buhay mo yan, brother eh. Sa'yo yan. Wala kayong pakialam dyan. Kung mayroon kang kunting pagmamahal dito sa papa mo, sa mga kapatid mo, bonus na lang siguro sa amin yan, sa kanila. No? Kasi ako, kung ano lang yung kaya ko, hasta lang po ko dito. Di ba? Kasi hindi man nagkataon na hindi ako ang nagiging tikla eh. Kung ako lang siguro nagiging tikla, Ay, o di, hayay sana tayo lahat. Hindi po tayo pare-parehas, no? Kanya-kanya po tayo ng buhay. Tama. May pamilya ka. May pamilya rin ako. Pero hindi ko pwedeng talikuran o kalimutan kung saan ako nanggaling, no? Saan man ako makarating. Babalik at babalik ako dito kasi dito ako nagsimula, dito ako nagmula, no? Masakit isipin na sasabihin ng mga nagsusuporta kay Tikla na sa sitwasyon ngayon hindi namin pwedeng saluin o magbigay kami ng depensa patungkol sa kapatid namin, no? Anong depensa ang ibibigay namin? Tang mali naman talaga ang ginawa niya, no? So kung ano yung kahilingan nila ng sa panig po ng Bangsamoro, no? Kasi ako lumaki po ako na nagpaaral sa akin Muslim. Masakit din sa akin 'yon kasi na-adapt ko rin po yung kultura ng Muslim. 'Di ba? Minsan sa kanila baliwala 'yon kasi joke 'yun eh. Joke. Oh. Yan ang sinasabi ko na hindi lahat ng joke o punchline ay may matutuwa, no? Hindi mo na maramdaman na mayroon ka na palang na insulto, mayroon ka nang nasagasaan, no? Yun yung problema sa buhay nila, no? Sila Vice Ganda, Super Tikla, Donatanos, sino pang mga komedyante yan. Lahat ng lumalabas sa bunganga nila, hindi man yan binabasa, no? Wala nang ginabasa, wala ginasulat. Kung ano lang yung gawa sa baba nila, wala silang pakialam kung may mga sagasaan sila, di ba? So, yan ang sa akin, ang hingi ako ng dispensa or pasensya sa mga kapatid nating mga MILF
no, na kung na-insulto man kayo sa ano ni Titla, sa ginamit niyang joke, ibigay niyo po yung tamang proseso, no? Tamang proseso kung ano po ang nararapat na i-ano nyo sa kapatid namin. Wala ho kaming ano doon, wala kaming hindi ho kami magrereklamo o papalag kung anong gagawin ninyo, sa basta idaan lang po natin sa diplomasya, idaan natin sa tamang proseso kung ano ang dapat, ano ang nararapat. Kasi ang dinidepensa lang po namin dito, yung side namin. Ano naman kamuwang-muwang ng mga tao dito, mga kapatid ko, papa ko, kung pati sila idamay dito. No? Sa ganun lang na problema. So, ako, galit din ako sa brother ko. Totoo, galit ako sa kanya. Noon pa. Tapos, nadagdagan pa ngayon. Imbes nga mo padala sa dire para makapalit mo lami nga sudan. Mauna yung dako nga gihatag na yung problema sa to Di ba? bulabog ang tibok nga ba na imbes nga nangabuhi ng mga imay karon sa malinaw na nga pangabuhi, ibulabog lang sa usa ka pulong sa wala na niya na iba yun kaning dila nagpataka nga lang nag-istorya mo na gamay nga bagay sa atong lawas nga lisod kayo disiplinahon kinanglan na disiplinahon yung dila kay magpataka lang na ikon Taka lagi awit. hindi na isip basta ang tao nga ang iyang kasing-kasing layo na sa Ginoo wala na siya kontrol sa sarili niya. Totoo yan. Totoo yan. Hasta sa ginikanan, wala na siya respeto. Hasta sa mga igsoon, wala na siya respeto. So, ako, wala ko'y komendya sa kung unsay hatol sa lahat sa mga imay. At tubangon niya ang problema niya. Tama. Di ba? Sa amin kasi, lahat dito nagpanik kasi hindi ho basta-basta ang imailip, no, sa pinagdaanan nilang sakripisyo bago makamit ang kapayapaan dito sa Mindanao. Tapos insultuhin lang ng ganyan, no. Hindi po, masakit din po sa akin 'yun. Kaya nanghihingi rin po ako ng pasensya bilang kapatid ni Super Tikla na sa kung ano man ang nasabi niya doon. Basta Dili lang tamadamay yan. basta hindi lang kami madamay. Huwag lang kaming isali sa problema na ginawa ng kapatid namin kasi ang hirap ng buhay dito, no? Nag-uulam minsan ng asin tuyo. Tapos ganun yung mangyayari. 'Di ba? Masakit din sa side ko na ano kasi kapatid ko 'yan. Pero kung mali niya 'yan. No? Hindi pwedeng pati tayo damay. Hindi tayo pwede madamay dyan. No? Idaan sa, yun ang panawagan ko po. Idaan sa tamang proseso para yung may kasalanan ang parusahan. Hindi yung madadamay, yung walang kaalam-alam. Tama, di ba? Mga kalangga, mga kababayan. Grabe. Masakit. Masakit isipin. Parang itagaan lang kanya diri og problema. Na gilagiman ka lang na naghihatag niya sa tuwa. Basta Ako. problema na. Muna'y tabang gihatag niya sa tuwa ng problema niya. Mugid. Tabang maguna. Kung unsay hatol sa Natag kuan kung unsay hatol sa barm sa mailip. kwan sa iya ha. Dawaton Pwede ya. man, dali man na pangitaon kung pangitaon, ipapulis mo na. Madali lang hanapin yan. Basta Papulis, ipadako. ang sa akin, idaan sa tamang proseso. Yun lang naman. At humihingi po ako ng na yung side namin, wala naman yung panic ng mga tao dito na nag-aalala sila kung anong mangyayari, no? Kasi sabi ko, lahat dito
Kung kahit saan naman tayo pag gumawa tayo ng mali. Siyempre, yung gumawa ang huhulihin, ang kakasuhan, yun ang ano dapat. Hindi tayo pwedeng madamay dahil wala naman tayong kaalam-alam. Di ba? Oh. Makabalita lang ta sa iya kung problema, pero kung sa payahay, di ta kabalita sa iya kung nasa siya. Sipin nyo, masikmura nyo ba yan? Nga magtanaw mo sa live ni Tikla nga gakaon. Taghang kaig sudan. Ako wala Halos ko- mapuno na ang lamiyang alamisa sa tubangan niya sa sudan niya. wala ko Nga, naka-live. Wala ko- Naka-live sa Facebook. O kaon, lami kay sudan. Makuha ba ni mo na mo tanaw? Ikaw ta. Ay. Tanaw ka dira. Sakit kayo. Nga, So, lami kay ginakaon ni mong igsoon niya. Ikaw dira sudan kag bulad. kasiling lang gugugungab pa. Grabe. Kami dire gasod ang may udot sa gabi iyaw pa. Mamahalin na pagkain. Sus. Buhay niya yan eh. Sa kanya yan. Diyan sa masaya eh. Wala tayong man- gagawa dyan. Ako sa iyang kinabuhi karon wala mo ko yung nga sakit loob ko sa iya. Oh, Iya na eh. kaya nga, buhay niya yan. Tama na pa. So, kwan lang ba? Nang ginapakita niya. Kasi siyempre, makita man naman Bahala eh, kung- maglantaw mga kami sa iyang live. Ako galantaw kaya di ko gusto nga magsakit ang buhok ko ba. Ako galantaw ng mga live niya na. Kasi isipin nyo ang simula sumikat siya pag pumunta dito, sumulpot dito, puro yabang lang ginagawa, di ba? Palit baboy, ihaw, inom. Oh, tapos pagkaaga o ano, layas na. Ayan. O tapos na ano, o magbilang na naman kayo for how many years para balikan mo dire. Kung gauna-una siya sa ako pag siya nila sa Mitsaya, bisag nagduaw lang siya isa ka oras dire. Okay na. Dahil dyan. Wala pa ganina isa ka oras Wala. lagano ng Mitsaya pa kadto dire sa Rinibon. Doon, nung pagsyon nila dyan sa Mitsayap, nasa Bicol kami ni Papa, ang sakit sa loob ko na mga kapatid ko nandoon, tapos kapatid namin yung magsusyo doon, ginutom, inabot ng alas 11 ng gabi, tapos 10 kayo pumunta doon, binigyan lang kayo ng 5,000, 5,000, ibang tao pa nag-abot. O anong klaseng kapatid yan? Sabi ko, Papa, kung hindi ko mapigilan, makita ko sa personal yan, mabasag ko mukha niyan. Ay, hindi ko lang maano, pero sana makapagtimpi ako. No? Gusto ko sanang ano ba, yung gisingin, basi katulog ka, brother, yo. Kundakan mo na. No? Para makamata. Pero wala buhay niya yan eh. Wala tayong magagawa dyan. No? Nilamon ng kasikatan. Nilamon ng kanyang nilamon ng sistema. Wala tayong mahimo kay ako nang kinabuhi. O sige. Pag nag-istorya na, mo dipinsa na sa iyang kaugalingon, susperte ka maayo kayo na mag-istorya sa kamera. No? Himuo kang dautan. Kaning kinumo na ko, raba, og mo, mutugpa. Dili raba ni mo ingon nga, kanang bahig-bahig. Pero hindi sana wag sana, makapagtimpi pa sana ako. Pero sabi ko, lagi kong hinihiling yan kay Lord na huwag sana bago siya magising, huli na ang lahat. So, huli na ang lahat. Huwag sanang umabot. Sana may pag-asa pa. Yun ang hinihiling ko. Muna budlay sa iya kay hinalipay niya ang milyon-milyon ng mga tao. Ang iyang pamilya, libo-libo nga problema po ang ginatambak nga rin. Oh, di ba? Masakit isipin mga kababayan, no? Isang sikat na komedyante, ang isang super tekla, no? Dondon, Romeo Librada, sikat na komedyante. Pinapatawa mo, pinapasaya mo buong mundo. Pamilya mo dito, gakunot ang naong maglantaw sa imo. Sus, hindi mo man mabigyan ng ngiti kahit every month lang. Nga, no?
No, di natin naramdaman yun kasi wala nga siyang concern dito. Sa madaling sabi, wala siyang pagmamahal dito, wala siyang binigay na pagpapahalaga dito sa mga kadugo niya dito, tatay, suon. Tanawa tong gibuhat nga kay Mary Jane. May balong na siya kung sa'yo pangabuhin ni Mary Jane dito. Magulang na. Ang manghod. Nagulam siya, Gismil. Di service pa siya nga naningil dito sa Gismil. Wala niya tanawa ang sitwasyon sa iyang manghod. Gihulam, manggod ni Mary Jane, sukot, kay gihulam. Pero kung gipangayo niya to, dito magsukot. Siya na lang sana mag-intindi. Oo nga, yun nga yung problema. Ipit siguro. Sabi ni Mary Jane, bakit hindi ka mag-ano doon kay Kuya Alex? Hindi daw. Kasi naka-public ako eh. Social media influencer man ko, ara ko sa vlogging. Nasa media pa rin ako. Naka-public ako. Ngayon, kung ilatag ko dito buhay niya, ngayon, ito na, sinabi na natin lahat dito sa vlog ko. Wala nang depensa dito ang mangyayari. Kasi nalalagay na tayo sa alanganin eh. Tayo na yung nalalagay sa alanganin sa problema niya eh. So, problema niya yun, damay tayo. Kasi hinahanap tayo eh. Maraming mga post na naghanap sa mga kaanak ni Super Tikla. Ang advice ko dyan, kung halimbawa may dumating dito at maghanap, kay kapitan talaga kayo hindi ka mo makipag-istorya dire. Dito sa barangay ka mo mag-istorya. Dito nyo na istoryahan mo si Nung Dudoy, si kapitan. Kinanglan, saksi ang barangay. Kapag may, halimbawa, may tuyo sila dire, o makikistorya lang sila, walang problema, harapin ninyo. Welcome na sila o gumato sila. Oo. Wala may gabawal sa ilang. Pero kung may kukunin sa inyo, hindi pwede na hindi alam ng barangay. Kasi pupunta rin ako dadaan akong police, mamaya sa Pigoyan, magkonsulta din ako kung ano ang sistema nito, subject for blatter ba ito, para alam din ng mga otoridad sa bayan ng Pigawayan na ganun yung sa atin dito. Kasi ang pagkakaalam ko, may mga taong gustong kumuha ng panig natin, no? Shout out kay Dato Rahib, no? Dato Rahib Bunsaw. Nag-message ako sa kanya. Gusto niya rin makausap tayo para makadipinsa din daw tayo doon sa nilabas na letter ni Commander RP. May dipinsa din daw natin yung outside natin. Yun ang conversation namin ni si Rahib doon sa kanyang FB page. Kasi binabasa ko yung mga comment doon, hindi na maganda yung comment eh. So, napaka-sensitive kasi nasa social media. Di sabi ko, gagamitin ko rin itong platform ko para mailatag din namin yung side namin. Kung sino man o ano man o sino man ang nakakaalam sa tamang proseso ng Bangsamoro sa BARM, kung sino man ang nakakaalam sa tamang proseso ninyo sa nila, pwede nyo pong sa akin, i-comment dyan sa video na to para makakuha din ako ng idea, kasi gagamitin ko rin itong platform na to para malatag nato ng aton nga side. Diba? Amo lang to. Hindi ka mo magproblema basta kung may kadto diri nga makikistorya, pwede ito bangon. Welcome. Deklaro po na ako sa ilang. Pila bradang bala sa lang anay? Sa kamultikab lang anay. Tapos bakal mo siminto niyo. Para makahimo ka lublak. Kay mag-stayanay ko dito kay Ladudong. Tapos ang bugos. So libo lang anay. Damo mo bugas dira. Reserve. Kailan ka pa maghanap kung wala na. May reserve mo ko diyan nga kuhan po. Bala ka na Brad. Amo lang nang imo kuhan.
Kung ano, Di dunga gila niya kung may harap ka pakanting pag ang bakal ko page baboy. page baboy, oh. Sa kalibo ako. Okay na siya. Ano lang oh. Para Sige. Wala lang naman. may budget lang ko tanay para Dua ka siminto na. Pwede na mga ako. siminto. Hindi, wala na. Ikaw, mga allowance mo. Mga abot pa niya sa Bukidnon, no? 500 plus lang man ang pamasahe. Tanan. So, bahala na ka mo, Dre. Right. No? Maniho lang ka mo, Dre. Balik man ko kay maraso pa man ang uli ko sa Bacan Bicol. Pa. Right. Bye-bye. Sige, ay kalimot sa Ginoo sa mataglakang. Always yan. No? So, yun po mga kalangga. No? Salamat po sa inyong suporta. Sana malinaw po lahat ng sinabi namin dito na dinipinsa lang po namin yung side namin sa ginawang problema ng kapatid namin. So, ulitin ko po. Maraming salamat sa mga taong nagtiwala po sa akin. Tita Linlen, thank you so much po sa pabawon nyo. At para kay Papa, nabili ko na po lahat. Although, ang daming kulang dito sa bahay. Pero huwag nyo mo nang isipin yan. No? Darating ang bagay na yan para sa atin. Kung ano pa ang pwede natin magawa dito sa bahay mo. Diba? Huwag muna tayong hayaan nyo muna yan. No? Okay na yan. Ano malang pag Kondra, sino man magpa-obra dahil kita lang mag-obra kita lang. Kita lang na mag-obra. Lata lang ko mabalik ko deh. Oh. Ha? Lagaw to sa Malalag pa, birthday ni Dudong. Right. Balik ko deh bago magkuhan. Tapos pa Malalag tapit sa 12. Tapit sa 11. Birthday ni Dudong. Maka lagaw ko dito. Pud ka? Ando na dito sa Malalag, Davao. Kila Kuya Awi. Kuan lang guro, papang lang gurong dala. Tugot sa Ginoo. Ganoon mo ning akong buhi dire. Ano tao? Ay, pwede na. Dali lang na. Sus. Pamalihog ta lang na dre, damo na da. May istorya na nga. Wala akong masabi mga tao rito. Kasi lang akong ang kwan. Oo. Matabo kayo match pa man Okay na pa. Bala na muna kayo dito.